Isipin mo yung typical na carpool dati sa magkakapit-bahay natin, di ba? Oo, yung tipong kakatok ka pa talaga sa pinto ng kapitbahay mo sa umaga. Mismo, magtatanungan kung sino ang papasok sa Makati o kaya sa BGC ngayong araw. Tapos magsasabay-sabay na kayo sa iisang sasakyan para makatipid sa gas. Simpleng bayanihan lang talaga. Correct, simpleng bayanihan. Lalo na kung pare-pareho kayong naiipit sa traffic dyan sa EDSA o sa C5, mas magaan nga naman sa bulsa, di ba? Totoo yan, ramdam mo yung tipid eh. Pero teka lang paano kung lagyan natin ng malupit na tech upgrade yung lumang nakasanayan yan? Okay. Paano natin gagawin yon? Paano kung hindi lang mga kapitbahay mo ang pwede mong makasabay? Kumbaga, isang buong network ng mga taong dumadaan sa parehong ruta mo ang pwede mong makontakt. At may kasama pang reward system. Wow, so kumikita ka habang bumibiyahe? Mismo. Yan ang malalimang paghimay na gagawin natin ngayon para sa iyo na nakikinig. Titingnan natin itong platform na tinatawag na Easy Hitch at yung buong kumpanya sa likod nito, ang JBM Electroventures. Napakagandang topic niyan. Kasi talagang binabago nila yung nakasanayan nating commute eh. Oo, mula sa pagiging nakaka-drain at magastos na obligasyon natin araw-araw, parang nagiging oportunidad pa ito para makatipid at makapag-network, di ba? Tama. At ang pinaka-interesting dito, hindi lang tayo tumitingin sa isa na namang ordinaryong app sa cellphone mo. Yung tipong magbubuk ka lang tapos na. Eksakto. Hindi siya ganun. Isang buong ecosystem itong ginagawa ng JBM Electroventures. At yung konsepto ng isang ecosystem, yang mismo ang naghihiwalay sa Easy Hitch mula sa mga typical na ride-hailing apps natin ngayon. Paanong naghihiwalay? Parang ano ba ang pinagkaiba niya sa mga ginagamit natin araw-araw? Ganito kasi yan eh. Kapag tiningnan mo yung disenyo nila, nilinaw agad nila na hindi ito platform kung saan ang tingin sa driver ay empleyado at ang pasahero ay simpleng customer lang. So hindi siya yung typical na transaksyon lang na nagbayad ako, ibinaba mo ako, tapo bye. Hindi. Ang architecture ng Easy Hitch ay nakaset up bilang isang, tinatawag nila itong private member-based ride-sharing and fuel-sharing ecosystem. Wait lang, private member-based, parang exclusive subdivision club. Parang ganun na nga. Yung tipong hindi ka basta-basta makakapasok kung wala kang sticker. Pero imbes na clubhouse yung pinagsasaluhan nyo, yung kalsada at biyahe yung pinaghahati-hatian. Mismo. May slogan nga sila dyan eh, kasamang bumiyahe at kumita, at saka mas tipid kapag sama-sama. Ang ganda pakinggan pero teka, may napansin lang ako doon sa pagiging exclusive at private. Ano yun? Kung isa itong private member-based na komunidad, paano natin masisiguro na hindi ito magiging elitista? Magandang punto yan. Kasi 'di ba, kapag narinig mo yung salitang private, ang naiisip agad natin may mahal na membership fee o kaya para lang sa mayayaman. Paano ito magiging accessible sa ordinaryong Pilipino? Sa'yo na nakikinig na baka minimum wage earner lang na kailangan ng masasakyan araw-araw. Alam mo, yung mekanismo kasi sa likod ng pagiging private dito, hindi siya nakabase sa yaman o social status mo. Hindi. Saan siya nakabase? Nakabase siya sa tiwala, trust kumbaga. Isipin mo na lang na parang pagpasok mo sa isang malaking corporate office building. Okay, sige. Paano yun? Di ba hindi ka basta-basta makakapasok mula sa kalye ng walang ID badge? Kailangan mong daan sa guard, isurrender ang ID mo, tapos i-verify kung sino ka talaga. Oo nga, may logbook pa minsan eh. Tama. Pero kapag nasa loob ka na ng building, ramdam na yung security, di ba? Pwede mong iwan yung laptop mo sa desk habang nagkakape ka. Kasi alam mong lahat ng tao sa floor na yun dumaan din sa parehong security check ng mga guard. Mismo. Ganyan na ganyan ang ginagawa ng JBM Electroventures sa digital space. Ang pinakamalaking hadlang kasi sa pagpapasakay ng estranhero sa sarili mong kotse. O kaya yung pagsakay mo mismo sa kotse ng isang taong hindi mo kilala. Nakakatakot din yun Oo, yung takot para sa kaligtasan natin. Kaya nila ginawang private at member-based ay para ma-vet o masuri ang bawat isa.
Kumukuha sila ng valid IDs, wini-verify ang mga profiles. Tama, okay. Kaya pala walled garden of trusted users yung tawag nila. Tama, kaya hindi siya elitista. Bukas ito sa lahat ng Pilipinong handang sumunod sa patakaran ng community. Yung pagiging miyembro, parang layer of protection lang talaga. Gets. So yung private para gumawa ng safe zone, hindi para mag-inarte. Makes total sense. Kasi nga naman, kapag alam mong verified yung sasakay sa kotse mo, mas madali mong i-open yung pinto mo. Eksakto. Nawawala yung kaba mo. So, ngayong malinaw na itong konsepto ng trust nila, paano ba talaga nagiging pera o tipid ito sa pang-araw-araw? Kunwari, isa akong regular na empleyado. Nakikinig ako ngayon. Sige, bigyan natin ng sitwasyon. Paano gumagana yung mismong operasyon kapag kailangan ko nang pumasok sa trabaho? Let's say mula Quezon City, papuntang BGC, o kaya gusto kong umuwi sa probinsya sa weekend, Manila to Cebu o pabalik ng Batangas. Dito natin makikita yung konsepto ng monetizing empty seats o pagkakakitaan yung bakanting upuan. Okay, paano yon? Sa ngayon kasi, kapag nagdadrive ka papuntang BGC mula Quezon City, ikaw lang mag-isa sa kotse madalas, di ba? Oo, ang lungkot pa nga tapos ang mahal ng gas. Mismo. Ikaw ang sasagot ng 100% ng gasolina, tapos ikaw din magbabayad ng buong toll fee. Sakit sa bulsa no na. Sobra. Ang ginagawa ng Easy Hitch, binibigyan kanila ng platform para i-publish yung biyahe mo. Pwede mong i-post na, aalis ako ng 7 a.m., meron akong 3 bakanting upuan. Wow! Tapos sasabay na yung ibang members na papunta rin doon? Oo. Ikokonekta ka ng algorithm sa ibang miyembro na pupunta sa parehong direksyon. At hindi lang ito para sa mga may magagarang kotse ha. Talaga? Kahit anong sasakyan. Kahit anong uri ng sasakyan, basta ligtas. Motorsiklo man yan o kaya tricycle sa loob ng subdivision. Wait! Kahit tricycle? Ang astig naman nun. Oo, kahit van o kaya yung mga delivery truck na babalik ng probinsya na walang karga. Pwede palang yung truck driver na nag-deliver ng gulay sa Balintawak, imbes na umuwing blanco papuntang Benguet, magpabook siya ng pasahero sa tabi niya? Mismo, yung bakanting espasyo na masasayang lang sana, yun ang nagagamit. Ang galing. Pero teka lang, dito ako medyo naguguluhan Bakit? Ano yon? Di ba may mga app na rin ngayon na nagpapasakay? Tinatawag nilang fuel sharing system. Itong sa Easy Hitch, imbes na magbayad ka ng malaking pamasahe, parang nag-aambagan lang kayo ng tropa mo para sa gas. Tama, fuel sharing. Pero kung nag-aambagan na sa gas, hindi ba magiging parang kolorom driver na rin sila? Eventually? Paano nila pinipigilan yung senaryo na may isang miyembro na gagawin na talaga itong full-time na pasada? Naiintindihan ko yung concern mo. Ang pagkakaiba kasi ay nakatanim mismo sa algorithm ng pagpepresyo ng app. Paanong sa algorithm? Sa isang traditional na ride-hailing app, profit-driven yung modelo nila. Nagko-compute yung system based sa demand and supply para makuha ng pinakamalaking margin ng kumpanya at yung driver. Kaya may surge pricing kapag umuulan. Kaya umaabot ng 1,000 yung pamasahe minsan? Eksakto. Kaya may pressure sa driver na bumiyahe ng bumiyahe buong araw para kumita ng malaki. Pero sa Easy Hitch, ang sinusunod nila ay cost recovery model, hindi profit model. Cost recovery. Ibig sabihin bawi gastos lang. Tama. Kinakalkula ng system kung magkano yung makatarungang halaga ng gasolina at kaunting wear and tear para sa particular na rutang yon. At iyon lang ang paghahati-hatian ninyo. Nakakap pala yung pwedeng i-charge ng driver? Oo, may limit siya. Kaya imposibleng gawin itong full-time na pangkabuhayan na bubuhay ng pamilya gaya ng pagiging taxi driver. Wala kang tutubuin Wow, okay. So totally tinanggal nila yung profit motive? Ang layunin lang talaga ng driver ay mabawi yung ginastos niya sa gas para sa biyaheng gagawin niya naman talaga may pasahero man o wala. Mismo.
At sa kabilang banda naman, napakalaki ng tipid ng pasahero. Siyempre, kasi hindi siya nagbabayad para sa overhead ng malaking kumpanya, di ba? Oo, walang hidden charges, walang profit margin ng driver, fair share lang talaga sa gas. Ito yung nagpapanatili ng bayanihan culture. Nagtutulungan kayong gumaan ng gastusin, walang nanlalamang. Win-win nga naman. Kaso, wait lang ha, kung walang profit margin sa pamasahe, baka naman tama rin yung ibang mag-alok ng upuan. Kasi abala rin yung magsasakay ka ng ibang tao, tapos bawigas lang pala. Diyan napapasok yung nabanggit mong pangalawang layer ng ecosystem nila. Yung rewards. Kasi hindi lang sa pagtitipid umiikot ang value ng JBM Electro Ventures. May directly silang ibinabalik sang value sa bawat user sa pamamagitan ng UPV reward system. Gusto kong maintindihan yan. Ano ba yung UPV at paano yan naging game changer? Ang UPV o Unified Point Value Reward System ang nagiging digital na makina nila. Sa tuwing nakakakumpleto ka ng biyahe, Wait, ako man ang driver o pasahero? oo, ikaw man ang nag-drive o nakihitch ka lang, nag-a-award yung system ng UPV points sa account mo. Okay. Tapos nakadepende yun sa layo. Nakadepende sa layo ng biyahe at sa dalas ng paggamit mo ng platform. Ang ginagawa nito, nilalagyan ng gamification yung pang-araw-araw na pag-commute natin. Gamification. Parang naglalaro ka lang tapos nagle-level up? Parang ganon. Bawat kilometrong tinatakbo mo, may katumbas na digital value. Ito yung extra motivation kaya tuloy-tuloy na nagpo-post yung mga members ng bakanting upuan nila. Parang frequent flyer miles sa eroplano, di ba? Oo, magandang analogy yan. Kapag lagi kang sumasakay sa isang airline, nakakaipon ka ng miles, tapos pwede mong i-redeem. Pero ang layo ng agwat nun kailan ka lang ba sasakay ng eroplano? Minsan sa isang taon o baka hindi pa nga eh. Dito sa Easy Hitch, nakukuha mo yung miles mo habang naipit ka sa traffic sa EDSA. Aha. Habang nagda-drive ka papuntang opisina, araw-araw, unti-unti mo naiipon yung points. Tama. At itong points na ito, may totoong purchasing power sa loob ng ecosystem nila. Paano kaya babaguhin ng ganitong system yung mindset nating mga Pilipino pagdating sa commute? Kasi sa totoo lang, gigising ka pa lang sa umaga, maisip mo pa lang yung biyahe pagod ka na. Nakaka-drain agad. Eksakto. Yan yung psychological shift na nangyayari dito. Kapag nilagyan mo ng measurable reward, yung isang bagay na dati pasakit, biglang nagbabago pananaw mo Oo nga no. Mula sa kailangan kong magtiis sa traffic ngayon, Nagiging, kailangan kong bumiyahe ngayon para makahit ng panibagong reward milestone. Nakakaroon ka ng sense of progression, di ba? astig, imbes na mainis ka, na-excite ka pa bumiyahe. At para sa negosyo ng JBM Electro Ventures, ito yung gumagawa ng mataas na retention rate. Ayaw na umalis ng mga tao. Oo, kasi iisipin mo, bakit ka babalik sa pag-abang sa gilid ng kalsada o gagamit ng ordinaryong app kung alam mong nasasayang yung pagkakataong makaipon ng UPV? Sticky ecosystem yung tawag dyan Pag nandyan ka na, dikit ka na. Mismo. Ang galing. So nag-aambaga na nga kayo sa gas para makamura, nag-iipon ka pa ng points. Pero teka lang, ano bang gagawin ko sa UPV rewards na yan? Marami kang pwedeng gawin yan. Kasi okay, may points ako. Ang natural na susunod na tanong dyan para sa'yo na nakikinig, paano mo yan mapapakinabang kung nasa isang saradong private network ka lang at sino ba yung mga katabi mo sa biyahe? Diyan natin makikita yung pinakamalaking hidden value ng platform, ang networking. Lalo na para sa mga Pilipinong negosyante at professionals. Networking habang bumibiyahe? Yes. Paano? Dahil ang Easy Hitch ay community ng mga verified individuals, yung sasakyan mo nagiging isang micro-networking hub. Micro-networking hub. Isipin mo yung sitwasyon. Nakasakay ka sa kotse, may 3 kang kasama. Tapos na-traffic kayo sa C5 ng 1 oras. Karaniwang nangyayari yan, di ba? Oo, normal na normal. Tapos dahil iisa lang yung community ninyo, pareho kayong verified, mas madaling magsimula ng usapan. Mismo, magsisimula yan sa simpleng anong field mo hanggang sa malaman mo na yung katabi mo pala distributor ng materyales na kailangan mo.
O kaya, potential client pala siya para sa freelance service mo. Nawawala yung hiya kasi nagsimula kayo sa paghahati ng gas. Tama, nakabase na agad sa kolaborasyon yung pagkikita ninyo. Grabe yung shift na yon. Yung ordinaryong kotse mo, biglang nag-transform at naging isang umaandar na co-working space. O parang mobile na kapehan kung saan pwede kang